Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang nilikhang animoy tao. May koronang ginto at may hawak na isang matalas na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit, gumapas ka na, sapagkat panahon na, hinog na ang anihin sa lupa. Ikinampay ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at naggapas ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo sa langit. May hawak din siyang matalas na karit. Lumabas mula sa dambana ang isa ring anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo na ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa. Sapagkat hinog na, kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagi sa pisaan na siyang matinding puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May isang talinhaga si Jesus tungkol sa isang may-ari ng bukid na naghasik ng trigo. Pero sa gabi dumating ang kaaway at naghasik ng binhi ng damo. Tumubo ang trigo at ang damo. Gusto sanang bunutin na ng mga kasama niya ang mga damo, pero hinayaan ng may-ari na tumubo ang 2 uri ng tanim sa kanyang bukid. Hindi pa panahon ng paghihiwalay. Darating iyon sa panahon ng pag-aani. Aanihin ang trigo at dadalhin sa kamalig, pero ang damo ay puputulin at susunugin. Sa pagbasa natin sa araw na ito, inilarawan ang panahon ng pag-aani. May 2 anghel na may hawak na matulis na karit. Ang karit ay isang instrumento na ginagamit para sa paggapas ng aanihin. Ang panahon ng pag-aani ang wakas ng panahon. Sa pag-aani, tayo'y mananagot sa buhay natin. Magiging hayag na ang lahat. Lalabas ang kabutihan natin at lalabas din ang ating kasamaan. Sa Biblia, ang pagpaparusa sa masama ay nilarawan ng pagpipisa ng ubas sa pisaan. Ang ubas ay tinatapon sa pisaan at ito'y inaapak-apakan at pinipiga. Yan ang larawan ng galit ng Diyos. Pipisain ang masasama ng galit ng Diyos. Walang makakatakas dito. Ang isang nakakagalit sa mundo natin ngayon ay ang culture of impunity. Hindi na pananagot ang gumagawa ng masama. Kung ang gumagawa ng masama ay may pera o may kapangyarihan, hindi sila nahuhuli, hindi nahahatulan at hindi napaparusahan. Maraming batas ang kanilang nilalabag na may kapangyarihan, ngunit hindi sila pinananagot. Kawawa naman ang maliliit na tao. Sila'y madaling makasuhan
At madalas, ginagawan pa sila ng kaso kahit na sila ay inosente. Ang magandang balita ay hindi ganito sa harap ng Diyos. Makatarungan siya. Darating ang tag-ani. Hihiwalayin ang mabuti sa masama at gagantimbalaan ang mabubuti at paparusahan ang masasama. Walang ligtas sa harap ng Diyos kung siya ay masama, kahit na mayaman pa o makapangyarihan siya. Hindi mabibili at matatakot ang Diyos. Hindi siya malilinlang. Kung isipin lang natin ang ating wakas, mas maging maingat tayo at aayusin natin ang buhay natin ngayon. Our actions have eternal consequences. Purihin ka, O Diyos, at purihin ang iyong karunungan. Ikaw ang nagbibigay ng pag-asa sa maraming pinagsasamantalahan na walang nagagawa upang matamo ang katarungan. Gagantimpalaan mo ang mabuti at paparusahan ang masama. Walang makakatakas sa iyong katarungan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.